Boss Motovlog. Ilalabas na po bukas ang bagong-bago ng Suzuki, ang Raider R150 na matagal na nating iniintay ang major upgrade. Hindi nyo na itatanong at tingin ko alam na ng karamihan to, yung mga talagang fan ng Raider, na naglabas na po ang Indonesian market ng Raider 150 Pro. Yan po yung full specs ang version nito, kumbaga kompleto na. Meron siyang ABS, meron siyang sleeper and assist, clutch, tapos keyless na rin po yan, naka-shifter na rin yung kanyang, alam nyo yung palitan ng gearings nyo, kasi nga ano na siya, dikawit na, hindi na kagaya yung Raider na meron tayo ngayon, na meron pa siya sa likod, pwede mong hindi kawitin. Tapos keyless, pero magbubukas ka ng tangke, gagamitin mo pa yung susi. Para saan pa ng keyless ka, di ba? Tapos ang ilaw naman kakaiba, pinaghalo siyang Gixxer. At dahil nga medyo kuba ito, hawigan din daw siya ng Fury. Pero yung itsura nito na pagkakuba, may purpose naman po yun. Doon nakalagay ang inyong cellphone. Pwede kayo magsaksak ng cellphone mo. Tapos meron siyang Bluetooth connectivity, which is napaka-convenient. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan sumabay na rin para hindi tayo mapag-iwanan kagaya ng Nokia na nakalimutan na ng tao. Kailangan talagang sumabay na. Yun nga lang, parang napilitan ang design. Nakalimutan yata ng mga gumagawa ng Suzuki brand, ang design ang mahalaga sa tao. Yan ang pinaka number one priority ng tao. Bali wala yung mga specs, hindi man nila alam yun, lalo ng mga newbie rider. Hindi nila alam yan. Ang priority nila, ang gusto nila makita, yung design o forma. So sa bagong design na nilabas ng Raider 150 na Suzuki, kapansin-pansin, at kung pupunta kayo sa mga comment section, marami po ang nadismaya sa design nyo ng Pro. O kahit yung isa na hindi pa Pro, yung standard version, dahil nga medyo kuba, hinahambing nila sa isang camel. Yung kuba version medyo okay pa pero yung disenyo ng isa na Pro, Raider Pro, na pang Gixxer yung headlight, marami nagsasabi na parang nabunggo. Yung iba naman nagustuhan, pero konti lang yung nagkakagusto. Karamihan sa comment section, mapapansin mo talagang nadismaya. Ako bilang isang fan din ng Raider 150, hindi ko masyadong nagustuhan, pero ayoko muna siyang i-judge. Pero abangan natin bukas, paparating na po sa Philippine market. Ilalabas ng ano to, Suzuki Philippines, ano? Hindi na nila hinintay yung comment ng mga tao, ng mga Pinoy kung magugustuhan, kasi inilabas nga sa Indonesia. At hindi na hinintay ng Suzuki Philippines yun. Meron na pala silang bala, hinihintay lang nila mag-release sa Indonesia. At siguro mga 3 days ago lang inilabas sa Indonesia. Ngayon naman, bukas ilalabas naman po dito sa Philippine market. At tingin ko mas maraming kulay ang ilalabas dito. So mga 4 na kulay. Sa Indonesian market kasi 3 kulay. Yung Pro version na maroon, tapos yung standard version na blue, at blue yung isa puti, na nakalabas yung mga turning lights. So hindi lang natin alam sa Philippine market kung ilalabas dito yung nakalabas yung tail light, no? Yung mga signal lights. Kasi kung hindi nyo natatanong, sa Malaysian market, naglabas na yan ng ganyan version, nakalabas yung mga signal light, pero hindi dinala sa Pilipinas kasi nga maraming mga Pinoy na nadismaya, ayaw nila. Pero malalaman natin bukas kung ano talaga ilalabas, at ganun din yung presyo. Yan ang exciting dito. Pero sa disenyo ng Pro, nakita na natin sa Indonesian market yung mga pwedeng ilabas. O malalaman lang natin bukas kung ano talaga pagdating naman sa Pilipinas, ano talaga ilalabas, pati na rin yung presyo nung standard version at yung Pro version, na kung saan full pack ng specs and features. May ABS pa yung Pro version nila. Sa engine specs naman, ganun pa rin naman siya, 150cc liquid cooled, 4 valves, at kaya sumipa ng mga 18 horsepower. Ganun pa rin naman sa power output, pati sa ano niya, sa specs. Sa tank, ganun pa rin naman, wala naman nagbago doon. So ang gusto ko sanang improvement sa Raider, yung tank capacity, tapos yung forma ganun pa rin Pero hindi po nangyari yun, ano? Ang in-upgrade nila is yung design ng Pro na pang Gixxer, na hindi babagay kasi kung titingnan mo, bilugan yung headlight ng ng Gixxer,
Tapos ang katawan ng Gixxer talagang bilugan din. Hindi siya proportion sa katawan dahil sa the way na ang katawan ng isang Raider is sharply edges. Diba? Kung papansin niyo, sharp yung mga edges nito eh. Tapos pagdating sa headlight, bilugan. Ano siya eh. Kumbaga, direktang ano yun eh. Kumbaga sa shaping, pagdating sa mga designer, pagka pinagtagpo mo yung dalawa na yun, magkalaban yun. Bilog, saka yung mga matutulis, kagaya ng triangle, mga ganon, sharp edges. Magkakaiba yun eh. So, hindi siya proportion talaga kung tutuusin. Tapos, yung sinasabi ng iba na hawigan din ng Fury na dahil nga parang dun nga daw yung tank capacity. Akala nila dun yung tank eh. Pero hindi dun po nakalagay yung USB charging. So, alamin natin bukas. Excited ako makita yan. At alam ko, excited na rin kayo. Tingnan natin, sabay-sabay natin alamin to. No? At kung napupusuan mo to yung bagong version, mas maganda. Pero kung pupusuan mo yung mga dating version pa, malalaman natin bukas yan kung i-retain nila yung old version na design o papalitan talagang direkta. Kasi yung Suzuki Smash, kung hindi nyo na itatanong, yung carb version nila hanggang ngayon ganun pa rin yung design. Nagkaroon lang ng ano, yung Smash na FI, di ba? So yun ang malalaman natin bukas, aalamin natin yan.